And it's just nice to bring it to modern times. Okay. And we're also shooting it modern. We're not shooting it like a... Period. It's period, pero we're not shooting it na parang we're using rock music, we're updating it because it really is about what's happening now. Okay. Coco, paliwanag ka. Ang iyong reaction when this partnership was presented to you? Actually, para sa akin, napakahabang kwento na ito kasi nung araw, nung napanood ko yung OTJ, yung Bypass, sabi ko, sino bang lalaki o artista hindi papangarapin na makagawa ng ganong klaseng proyekto at makatrabaho si Direk Eric Mati at si Sir Don Don. Nung ina-analyze ko siyang ganun, honestly, syempre bilang artista, naghihintay ka na sana mapansin ka. Mapansin ka, mabigyan ka ng pagkakataon, makonsider ka nila sa isa sa mga project nila na... Sana makas naman ako. Oo, honestly, lahat ng mga kasama kong artistang lalaki talagang sobra kaming, nung pinanood namin yung Bypass kay OTJ, kami actually nung pinanood namin yung Bypass, ni-record ko lahat ng mga production ko. Nanood kami sabay-sabay. Ganun talaga sa UP Town pa noon, pinanood talaga namin. Kaya nung sabi ko nung sarili ko na nag-aabang ako na sana mapansin nila ako, pero hindi nila ako tinatawagan. Hanggang gumawa na sila ng OTJ2, ganyan. Sabi ko, dumating na sa pagkakataon, sabi ko sa sarili ko talaga na baka hindi pa ako enough. Baka siguro sa mata ko, kaya ko kahit paano makapag-action, makapag-drama, maka-arte ng konti. Pero siguro kanya-kanya panlasa di ba? Sabi ko baka siguro sa panlasa ng Direk Eric sa ni Sir Don Don, baka hindi pa ako enough. Tahimik lang ako, tapos sabi ko nung sarili ko, kung hindi talaga nila ako nakukonsider, pero yun yung layo nung naano ko, sila iniisip ko, ako hindi nila ako iniisip. Sabi kong ganun sa sarili ko, kung hindi nila ako nakikitaan ng potential o ng kakayanan para gumawa o maging part ng movie nila, sabi ko, bakit hindi ako na lang ang gumawa ng isang proyekto na para baka sakali, di ba, na makagawa rin ako ng mga ginagawa nila. Pero dahil sobrang busy ko sa Batang Quiapo, kumbaga parang dire-diretso lang, trabaho. And then isang araw nga, tinukwento ko kanina ni Sir Don Don, sinabi sa akin ni Ate Leia, producer ko, sabi niya, gusto ko daw makausap ni Sir Don Don sa ni Direk Eric, baka daw pwede kayo makapag-lunch o whatever. Kinilabutan na ako noon. Kasi siyempre, honestly, hindi ko sinasabi, ang tagal kong hinintay ito. Ang tagal kong pinangarap na makatrabaho sila. And then after that, sabi ko, sige. Sabi ko, kahit sobrang busy ko talagang ginawan ko ng time. Kaya may creative ako noon. Sabi ko, pwede ba mga 11 a.m. or 10 a.m. or 11 a.m. Punta agad ako doon. Dumating kami, una kami dumating, tapos dumating si Sir Don Don. Wala pa si Direk Eric. Sabi ko ganun, kukwentuhan kami ganun. Kinuwento ko sa kanya, inamin ko. Sabi ko, alam mo, Sir Don, aminin ko sa inyo. Ang tagal ko nang hinihintay na sana makonsider nyo ako sa mga projects sa mga ginagawa nyo. Kasi syempre sabi ko nga, hindi lang sa Pilipinas hanggang sa buong mundo, talagang alam mo yung na-appreciate ng mga tao yung ginagawa nating mga Pilipino. Kasi napakahusay at napaka-talented talaga ng mga Pilipino. At pinagdaanan ko rin yan before, nung nasa indie films pa ako. Tapos ngayon na, nandito na ako sa mundo ng teleserye, ng action, syempre nangangarap ka na makagawa rin ng isang pelikula na alam mo mapagmamalaki mo. And then, nung nagkukwento kami ni Sir Don Don, may mga projects silang gustong i-pitch sa akin na iba. At nakinig naman ako. Kwentuhan lang kami, nakinig ako ganun. Honestly, ang gaganda ng project na pinipitch nila sa akin. Pero habang nagkukwentuhan kami, sinabi ko sa kanya talaga, kinuwento ko sa kanya yung ano. Sabi ko, alam mo, Sir Don, yung totoo, sabi ko, naghihintay ako, tawagan niyo ako eh. Kasi sabi ko ganun, sabi ko, sobra akong fan ng OTJ, saka ng Bypass. Kinuwento ko sa kanya lahat ng ano. Habang nagkukwento ko, nakikitaan niya ng, may project kami. May OTJ kaming gagawin eh. And then siguro kapag nagkukwento ko, nakikita sa akin ni Sir Don Don na, pwede siya eh. Pwede siya dun sa concept namin. Kwento. Then after that, kung ano na napagkwentuhan namin, sabi ko, alam niyo po, fan din ako ng Mineral Luna, ng mga ginagawa natin. Ganyan, sabi ko, nakaka-proud kasi kaya na natin gumawa ng mga ganun eh.